your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo.
Kong, and today we'll discuss about the common thoughts of successful person and an unsuccessful person. Magandang topic ito so that you can check, no? Checklist, ay nako, ito yung kailangan ko baguhin. Ay, ito yung maganda sa akin. So number 1, we go to the unsuccessful person. First thought is money is the root of evil. Yan. Money is the root of evil. Kapag gano'n talaga yung iniisip mo, hindi talaga ikaw lalapitan ng pera. Kasi iniisip mo evil siya. Di ba? O question, gusto mo bang lapitan ka ng evil? Di ba ayaw mo? So, ibig sabihin, kung gano'n ang thinking mo, hindi ka rin lalapitan ng money. So, you need to know that you need money because it's an exchange of everything in this world, no? Money is also energy. And you need to know that money is an ally in your life for you to live your life to the fullest, and you cannot give what you do not have. Number 2, the people who get rich are usually greedy. Ay, grabe. May mga ganyan eh. Ay, okay lang kahit ito tayo, hindi naman tayo nung gaganyan, nung kakamukha. May mga ganyan. Minsan may mga ganyan eh. Diba? So, kailangan mo tanggalin sa utak mo yun. Kasi ang lalayo sa'yo ay yung kagandahan talaga ng buhay. Bagkos, ngunit natapwat na. Joke lang. Ngunit, kailangan mong isipin that those who get rich are blessed. Alam mo ba, when you look at the Bible, those great personalities, ang tawag sa kanila ay highly favored. At those highly favored are mayayaman. Yung mga nakakapag-connect daw to our higher creator that fast sa Bible, lahat sila, anong profile? They are all wealthy. Diba? So, ibig sabihin, you need to put in your mind that yung wealth nila is the result of their hard work, of their good heart, because they are blessed. That's why they are not poor. Experience a week of fulfillment here at Blessed Sunday, a Zoom special centered on living by the experience and wisdom aligned to your dreams. This soulful segment will surely shower your Sunday with blessings and wisdom. Strengthen your belief, solidify your faith in what we do, and appreciate more the culture that we have in our community. Elite Empire. Welcome to Blessed Sunday. Blessed Sunday sa lahat! Good morning po sa inyong lahat. Hi kay Coach V, no? Si Coach V na taga Japan andito. At wala po siya sa kanilang bahay. Nasa temple po siya. Hi Coach V! Grabe si Coach V, sobrang sipag nito. Hi kay Coach Filino, kay Coach Anna Marie, and to everyone na andito right now, no, sa ating Blessed Sunday. Welcome po kayo dito. Member man kayo ng Elites Empire or hindi, di ba? This Blessed Sunday is open for all because as someone, no, na member ng Elites Empire, you wanted you to see gaano kaganda yung culture na meron po ang ating community dito sa Elites Empire. Kaya good morning sa inyong lahat, no? This event, we are not promoting any religion kasi any religion na meron ka, pwede ka po dito sa ating Blessed Sunday. And good morning sa lahat, no? You can comment down yung kung saan kayong bansa or lugar nanonood po ng ating Blessed Sunday ngayong umagang ito. Because I believe, no, yung mga andito right now sa ating Zoom event, nanggaling to sa iba't ibang lugar, especially sa iba't ibang bansa, kagaya ni Coach V, nasa Japan right now, di ba? Di ko alam kung anong oras ngayon sa Japan. Pero nanonood siya ng ating Blessed Sunday. Yan, Blessed Sunday to you, Coach Feline. Good morning, no, kay Coach Joseph Kizan. Yan, si Coach Eloisa Guevara, watching from Malaysia. Good morning, Coach Eloisa! O, baka di off ni Coach Eloisa ngayon, kaya nakapasok sa Zoom. No? At naabot na ng ating Blessed Sunday. O, watching from Hong Kong, of course, is Coach CJ. Talagang regular attendee na to si Coach CJ, no, ng ating Blessed Sunday. Kapag day off
ng mga taga Hong Kong, nag-a-attend talaga yan ng Blessed Sunday, no? Yan, kay Coach Ruhina, of course, Coach Ruhina, she is a Muslim, pero andito right now sa ating Blessed Sunday at nakikinig, nanonood, at nakikifeel ng blessed, no? Sa mga blessings na binibigay ng ating higher creator. Happy Blessed Sunday also, Coach Josephine Aquino. Yan, si Coach Sheila Marie, good morning watching from Cebu, and from Nueva Vizcaya naman si Coach Karen Joy. Yan, Buge? O, di ba? Di ka naman basing apelido mo, Coach. Pero good morning sa'yo. And right now, no, we are 50,000 here sa ating Zoom. You can still send the link, send the screenshot, share the Zoom link sa inyong mga kakilala na hindi pa member ng Elites Empire, sa mga kapwa coaches ninyo, sa inyong mga group chats. Kasi ang sarap nga naman na hindi lang ikaw ang nag-a-attend ng ating Zoom, ng ating Blessed Sunday right now, at nafe-feel kung gaano kaka-bless nandito ka sa Elites Empire, but you are also sharing this kind of event sa mga tao na gusto mo din na makita at ma-feel nila, no, yung culture na meron dito sa Elites Empire. Hi kay Coach Lilibet, no? Alam namin naka-iPhone ka kasi Lilibet's iPhone. Yan, good morning, Updon. Happy Blessed Sunday also kay Coach Noni Barha is also here, at sa mga naka-open ng kanilang camera, si Coach Rhea Nombre, si Coach Sheila Marie, si Coach Josephine. No, hi kay Coach Josephine. Ang ganda ng ngiti ni Coach Josephine. Oh, di ba? Hi Coach Josephine. Ayan, kay Coach Janet also, kay Coach Victor's Janet, kay Coach Mel Karen, kay Coach Pauline, no? Kay Coach Anna Marie, kay Coach Jocelyn, at sa lahat ng andito right now. And before tayo magkaroon ng ating activity, di ba? Activity ng kaagad. Meron muna akong kwento sa inyo. Hindi pa to portion ni David na magkikwento tayo. Hindi pa. Ako pa lang to. Si Don pa lang to. Pero okay lang ba? Mag-share ako sa inyo ng kahit maikling kwento lang. Okay lang? Pwede kayo mag-comment ha if okay lang sa inyo. Kasi parang nag-uusap-usap lang po tayo dito sa Blessed Sunday because we wanted to feel that you are you are participating, you are immersing here sa ating Blessed Sunday. Okay lang, may i-share ako sa inyong kwento. And I wanted to know na sino nga ulit dito yung nakakita na nagkaroon ng outreach program ang Elites Empire last November 12 sa mga, alam mo yun, natamaan ng bagyong Tino. Yan, nakita nyo ba yung mga pictures natin? Nakita nyo ba yung My Day ng mga mentors ninyo, ng mga coaches ninyo, ng mga M-Squad upline ninyo? Anong na-feel ninyo at that time? Yung iba, nakita ko si Coach Janet, umiyak to nung nag-sharing. Diba? Talaga yung tumuloy yung luha ni Coach Janet, hindi ko alam. No, saan siyang part talagang na-touch doon sa outreach natin. Si Coach Eloisa, nakita daw niya. Grabe no, talagang ganun po yung heart na meron ng ating community. And because of that, meron akong kwento sa inyo. Okay lang ba? Kasi yung kwento na to, napapanahon talaga to. Na, ayan nga, nung nangyari dito sa Cebu, no? And also, I know makaka-relate kayo sa story na to. Okay lang, magkwenta ko sa inyo right now. Si Coach Jocelyn, nagsusulat na to ng grateful things. Di ba nauna si Coach Jocelyn sa kanyang gratitude notebook? Char lang. Pero ito siya, no? I wanted to share this kind of story kasi sabi ko, ilang Sunday na rin naman tayo yung nagbabasa ng book ni Empress. And I know you are reading the book of Empress every single day. But the story is something that related na nangyari just previous days. No? Dito sa Elites Empire, dito sa Cebu, or sa iba't ibang parts ng Pilipinas, especially sa mga Central Visayas, Western Visayas, and also sa part of Luzon. So this story, I know narinig niyo na to dati, pero ulitin ko lang. So ito nga yung situation. Yan siya. Walang title po yung story natin right now, pero meron tayong sitwasyon. Yan. Actually, this story is about a massive flood threatened to a village. Yan. Parang Cebu City. O di kaya parang mga nasa northern Luzon, no? May massive na flood sa isang certain village sa isang lugar. And as the water rose, people evacuated. Kayo ba kapag may bagyo, hinihintay nyo ba na may baha na before kayo mag-evacuate? Or wala pa yung ulan nang evacuate na kayo? Diba? Dito naman po sa story na to, no? As the water rose, habang yung tubig ulan or yung baha, umaakyat, nag-evacuate na po yung mga tao sa village na yon. However, a priest, isang pari daw, a priest
remained in his temple, convinced that his faith alone would protect him and that God would not let him drown. Wow, meron isang priest doon, talagang nagmatigas siya. Because of my faith, I will be saved. Oh, mga ganyan yung mga sinasabi niya doon, no? Hindi niya iniwan yung temple niya. I have faith in God that God will protect me and He will save me here. And hindi niya ako hahayaang malunod sa tubig baha kahit gaano pa yan kalalim, kahit gaano pa yan kalakas, no? Yung ragasa ng tubig baha. And may mga pinadala sa kanya, o, di ba? May mga rescue na pumunta sa kanya for him to be safe, para ma-rescue siya. Una, a man in a boat offered to take him to safety. Pero tinanggihan niya. Grabe no, meron ng speedboat. Talagang siya lang pinuntahan sa temple. Siya lang pinuntahan sa temple para i-save siya. Pero talagang nag-refuse siya. Sabi niya, God will save me. And then another one, a boat came to him again. Aba, may isa ulit na boat. Ayaw niya ng speedboat. Gusto niya yung ginagano na boat. O, diba? Pinuntahan ulit siya doon sa kanyang temple para i-save siya. Pero ayaw pa rin. Talagang, he is insisting na hindi. God, I have faith in God that He will save me here. Siya mismo ang magliligtas sa akin dito. 'Di ba? And then, ang pangatlo na pumunta sa kanya is a helicopter. A helicopter arrived to rescue those stranded kasama siya. But then, anong sabi niya? As the flood waters submerge the temple, matatabunan na po ng tubig ang temple. Kung saan siya nag-worship, kung saan siya nagsiserve. The priest cried out to God, "Why did you not save me?" Umiyak na yung priest. Kasi nawawala na na kinakain na ng tubig yung temple. Kinakain ng tubig yung temple. Umiyak siya, sabi niya, "God, ba't di mo ko niligtas?" And then, in a dream or a vision, God explained that He had sent the man, the boat, the helicopter, but the priest had refused them all. Anong lesson? Anong lesson na meron tayo sa story? I know there's something na may nare-realize na kayo, maybe may nangyari sa inyo, same thing, pero hindi naman sa baha na situation, di ba? Sa ibang sitwasyon ng life ninyo. The priest realized his mistake, sabing ganon, and accepting the final opportunity went to safety with the rescue team. So doon na sa helicopter, sumakay na siya para maligtas. The story teaches that we must be open to God's help, which often comes through people and opportunities He sends our way, rather than waiting for a miracle that bypasses the means He has put in place. Yes, tama yung comment ni Coach Lilibet Parsha. God saves us in different ways. He will have people na lumapit sa'yo. He will have opportunities na yun ang magnanak ng door sa life mo for you to be saved. There's a lot of ways. Sobrang dami palang ways ang higher creator natin. And it's, na-realize ko din siya na isa pala ang Elites Empire na ginamit na way ng ating higher creator for those na apektuhan ng baha, na apektuhan ng bagyo, just recently here sa Cebu, no, para maghatid ng tulong. Those people there, they are praying for help, they are praying for opportunity, and we have knocked their doors, we have opened the door of opportunity para sa kanila. Did you get my point? Yes. No? Sabi ni Coach Anna Marie, sabi ni Coach Janet, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi ni Coach Janet. And yes, grabe no? Talagang tayo din in our situation, we have prayed so hard for an opportunity at binigay sa atin ng Elites Empire. And I know there are things na pinag-pray ninyo for the past 1 week of November, for the past 2 weeks of November, na may binigay sa inyong opportunity si Lord, may binigay sa inyo na tao si higher creator natin, ang ating higher creator, no, para tulungan ka na matupad yung prayer na yon. And I don't know anong prayer doon, no? Yung may naghatid ng tulong sa iyo, anong prayer doon yung natupad? But I want to get your gratitude notebook.
Yan. Di ba? Every Sunday, meron tayong gratitude notebook. Kasi hindi lang tayo magko-comment dito. Pupunuin po natin ang inyong gratitude notebook. And dapat sana, hindi lang sa Sunday, nagsusulat ng grateful things sa gratitude notebook. But also, every single day of your life. I want you right now to write it down in your notebook. Ano yung mga bagay na pinagpapasalamatan ninyo for the past days na nangyari sa life ninyo? An answered prayer? An opportunity? Mga taong pinadala sa inyo ng ating higher creator para tulungan kayo, para magkaroon kayo ng realization sa life, no? You can write it down sa inyong gratitude notebook. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Grabe, nakakatuwa kayo tignan, no? Habang nakikita kayo sa screen, talagang lahat na kayo po eh. Sulat talaga ng kanilang gratitude sa ating higher creator. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And of course, we wanted to hear, ano bang sinulat mo dyan sa inyong gratitude notebook? We wanted to hear it from someone here, no, sa ating Zoom, na nakita ko talagang nagsusulat right now. We wanted to hear, ano yung mga blessings na pinagpapasalamat mo na binigay sa iyo ng ating higher creator for the past days, for the past week, na you are working or di kaya you're hustling the business, no? I want to hear someone, no? Tawagin naman natin right now to share. Yan, si Coach Sheila Marie. Hi, Coach Sheila Marie! And ooh, there's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. So, a blessed Sunday sa ating lahat right now. So, ayun, so hindi pa man natapos yung sinulat ko, pero meron akong mga nasulat din dito. So ito yung mga sobrang grateful ko talaga kasi na-remember ko lang talaga itong opportunity is 1 year ago, pinag-pray ko talaga siya. Oh, tapos ang isinulat ko po dito is una talaga is sobrang nagpapasalamat ako kasi dati is nung nakita ko tong opportunity, sabi ko gusto kong mapalapit sa mga mentor ko, gusto ko sila makasama at 1 year ago yun pinag-pray ko. After a year, binigay talaga siya. Kaya sobrang grateful ko. Tapos, yun, parang naano ko lang at na sobrang grateful ko din kasi unti-unti naging clear din sa akin na ano talaga yung purpose ko sa mundo. Lalo na nung na-experience ko talaga yung outreach programs. Siyempre, grabe talaga. First time ko yun. Nakasama kasi na-remember ko, goal ko talaga nung Silence Empire pa lang na outreach program, sabi ko talaga gusto kong makasama pero hindi ako sumama kasi doon yun sa amin nasalanta talaga yung lindol. Sabi ko hindi hindi ako pwedeng umuwi ganun. So
na ano ko talaga na dong in-announce talaga sa Dream Chaser na sabi makakasama lahat. Grabe talaga, sobrang saya ko. Sabi ko, ito na yung time na, yung feeling ba na ikaw, isa ka sa makapag-abot talaga ng, ng relief dun sa mga tao, makapagpasaya ka, yung feeling na, na dati lang is kabilang noon, nakiki-receive lang din ng relief goods, pero yung feeling na ikaw yung nagbigay, yung napangiti mo sila, grabe, sobrang sarap talaga sa feeling talaga na nabigyan mo sila ng pag-asa, na sabihan mo, syempre ako Bisaya, so sabihin talaga, laban lang, kaya na nato, laban lang talaga. Kasi kaya natin, babangon tayo muli, ganun ba? Pero binisaya ko siya. O ganun, tapos may nakausap din ako doon sa outreach na kahit nawala yung bahay nila, may 3 siyang anak, tapos mga maliliit pa ba yung anak niya, mga grade 1, grade 2, ganun. Yung anak niya, kaya sobra talaga sabi ko, hala, napaka-bless ko. Kasi may mga point din sa buhay na napaka-question tayo, pero grabe talaga sabi ko, ang ano ko naman, para mag-question ka higher creator na sobrang blessed na natin na binigay na pero hindi ko pa nakita. Ganun ba? Parang naano ko ngayon yung purpose ko sa mundo na ang sarap pala ang sarap pala magpayaman ng may purpose ka sa mundo. Yun, yun. Tapos, sobrang grabe talaga. Hindi ko ma-explain. Basta na ano ko lang sa sarili ko talaga na thank you so much, Higher Creator, sa lahat ng meron ako ngayon. Yun lang po. Wow, thank you so much for sharing that. Coach Sheila Marie, ang totoo yan, no? Related din talaga sa story natin kanina. Bibigyan ka talaga ng opportunity ng ating higher creator. No, through that na outreach na ikaw naman yung nakabigay ng tulong sa ibang tao. And that's something na sobrang pagpapasalamatan mo talaga throughout, no, that week na nangyari sa atin here sa Elite sa Empire. Thank you so much for sharing, Coach Sheila Marie. And I know a lot of you, marami kayo nasulat dyan sa inyong gratitude notebook. Just continue doing that every single day. No, it just take 5 minutes or di kaya 10 minutes for you to write. Just, sobrang ikli lang yan ng oras sa iyong 24 hours na magpasalamat. No, natandaan or ma-remind ka sa mga bagay na dapat ipagpapasalamat mo in every day na nangyayari sa'yo. And right now, no, I know your heart is full of gratitude right now and nagsusulat kayo or tapos na kayo magsulat. Sabayan naman natin yan sa pagkanta ng ating praise song ngayong umaga. Let's feel the lyrics of the song, the message of the song. I know lalalim pa yung gratitude sa iyong heart. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater,
higher creator. Nothing can stand against us because God is a greater God. No? Kahit ano man yung pagsubok, kahit ano may mga stretches or challenges na meron tayo, God is greater, God is stronger. Nothing can stand against us. Yun pala sobrang powerful na nun. And right now, no, I know you're so excited kasi kanina, kwento-kwento ko lang yon. Pero may napulot naman kayo, di ba? Ngayon, ito na talaga yung totoong kwento. Ito na talaga yung totoong magkakatid sa inyo ng kwento natin ngayong umagang ito because He has prepared something for all of us for this morning na I know for sure marami kayong matututunan. Kaya hindi ko na papatagalin pa. No, let's give our undivided, wow, undivided attention, no, sa ating storyteller. So, magbibigay ng kwento sa atin for this blessed Sunday. Let's call on the David of Elites Empire, Richard De Leon. He's making diamonds, diamonds, making diamonds out of dust. Ayan, happy blessed Sunday, Elites Empire. Grabe no, parang ang bilis ng araw, no? Ganon din talaga yung bilis ng pasok ng blessing sa lahat ng mga nandito. So, grabe, sobrang dami natin, no? And I'm so excited, no? Para sa Sunday na to, another story na naman na sobrang kakapulutan natin ng aral. Kasi alam ko, no, hindi basta-basta na nandito ka lang right now. Ibig sabihin, sabi nga, sa dami din, no, ng mga tao sa mundo. Pero bakit nandito ka? No, sa ating Blessed Sunday kasi ramdam na ramdam gaano mo pinapahalagahan ang ating higher creator at gaano mo siya kamahal, di ba? Kaya nga sa lahat ng mga nandito right now, naniniwala ako na grabe po yung reward na magkakaroon yung bawat isa. Kaya sobrang excited ako, no? Sige nga, comment mo dyan. Excited kasi ako sobrang excited sa inyo na ma-share yung story natin, no, for today. Kaya pasalamatan mo, no? Thank you so much, higher creator, kasi sobrang gratitude, sobrang taas ng gratitude ng bawat isa simula kanina pa until now. And excited po ako kasi ang title ng ating story, no, for today, ayan. Ang title po ng ating story for today is Strength in Suffering, Trusting Our Higher Creator Through Trial. So makikita po natin to sa book of 2 Corinthians 11 chapter 23 to 28. And ayan, no, kaya make sure sa lahat ng mga nandito right now, open our hearts, no, open mo yung heart mo, open mo yung mind mo at i-receive natin, no, yung salita ng ating higher creator. Kasi ngayong Blessed Sunday, no, gusto ko kayong i-invite na mag-reflect, no, sa isang powerful na bahagi ng ating babasahin ngayon sa Bible sa 2 Corinthians 11 verse 23 to 28. Dito ibinahagi po, no, ni Paul, no, ni Apostle Paul yung mga hardship, no, sacrifices at mga panganib na dinanas niya habang tapat na naglilingkod siya sa ating higher creator, no. So habang binabasa natin to, imagine mo, no, imagine natin yung mga bagay na na-experience niya, yung effort, no, yung mga struggles at especially, no, yung constant pressure. At pag nilayan po natin, yung makikita na, para makita natin yung heart at dedication na dapat nating dalhin sa ating own faith at purpose, no? Kaya let's open our hearts as we reflect on this verse, no? And ayan po, basahin po natin. Verse 1, as these servants of Christ, I am out of my mind to talk like this. No, I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death and again and again. No, so sabi dito, as they servants of Christ, I am out of my mind to talk like this. I am more. So ang sinabi ni Paul, no, kung ang usapan ay tungkol sa tunay na paglilingkod sa higher creator, medyo nakakailang sabihin. Pero kailangan kong linawin, no, mas marami talaga akong dinaanan pagdating sa pagtupad ng calling ko. So naniniwala ka ba, no, dito may mga calling yung bawat isa sa atin, no, kanya-kanyang calling. And sabi dito, no, ni Apostle Paul, I have worked much harder. No, sobrang bigat ng mga trabahong kinarga niya. Hindi biro yung effort at sacrifice na binuhos niya. So, pangalawa, no, been in prison more frequently. Madalas din siyang nakukulong dahil sa mission na tinatahak niya. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa paninindigan niya. So, been flogged more severely.
Matitinding parusa at pananakit din ang naranasan niya. Yung tipong talagang masakit at nakakatakot. And being exposed to death again and again. No? Paulit-ulit siyang napupunta sa sitwasyon na halos ikamatay na niya. Ilang beses siyang muntik na wala dahil sa pagtupad ng mission niya. Pangalawa, no? 5 times I received from the Jews the fourthly lashes -1. So 5 beses siyang nakaranas ng pinakamabagyat na parusang binigay noon. Yung 39 na palo, no? Hindi ito basta palo lang. Ito yung klase ng parusang halos punitin na ang likod niya sa sobrang sakit. And 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. So, 3 beses din siyang binugbog, no, gamit yung matitigas na pamalo. 1 beses naman siyang binato daw, no, ng napakaraming bato. Yung tipong gusto na talagang tapusin. 3 beses din siyang lumubog ang sinasakyan niyang, barko, at may isang pagkakataon pa na isang araw at isang gabi siyang palutang-lutang sa gitna ng dagat. Wala kahit anong, kasiguraduhan kung maliligtas pa siya. And I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. So palagi rin siyang naglalakbay, no, walang tigil. At sa bawat lugar na pinupuntahan niya, no, na may mga panganib, may mga bantang dulot na talagang alam mo 'yun, yung sobrang lakas ng agos, sobrang dami niyang tinatawid na mga ilog, na kulang na lang talagang anurin siya, no? Sobrang laki ng mga tubig. So may mga banta din daw, no, mula sa mga magnanakaw sa daan, no? May mga sarili pa siyang mga kababayan, no? May panganib na dala, pati na rin, no, may mga kataong hindi niya din kilala, no? So ibig sabihin, sa bawat lungsod man or probinsya, saan man siya magpunta, no, maging sa dagat man, no? So ibig sabihin, dala-dala niya, no, lagi niya na-experience yung kapahamakan, at kahit pa sa loob, no, ng mga paniniwala, meron ding panganib mula sa mga taong nagkukunwaring tapat pero nakakasira pala. So, next, I have labored and told and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. No, sobrang bigat ng mga trabaho na sinakripisyo at pinagdaanan niya. Madalas pa nga daw, no, wala siyang tulog. Naranasan na rin niya yung matinding gutom, uhaw, at may mga araw talaga na hindi siya kumakain. At dumating din sa punto na nilalamig siya at halos wala siyang protection sa katawan. Ganon kahirap ang dinaanan, no, niya para matupad yung mission niya. And last, number 6, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. And bukod pa sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya araw-araw, niyang pasan yung bigat ng pag-aalala at responsibility niya para sa lahat ng mga taong pinaglilingkuran niya. Iba pa yung pressure sa puso niya para sa kanila. Yun ang pinakamabigat sa lahat. So, sa lahat ng mga nandito right now, no, everyone, habang naririnig natin yung pinaghirapan, mga pinagdaanan ni Paul para sa mission niya, mararamdaman natin na hindi biro yung kanyang commitment. Tama? So, sabi nga, every line na binasa natin, nagpapakita ng dedication, perseverance, at pagmamahal niya para sa ating higher creator. So, ano naman yung nagkaroon siya, no, sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan niya? So, ibig sabihin, no, una doon, nagkaroon siya ng faithfulness sa mission niya. No, kahit paulit-ulit siyang nalalagay sa panganib at hirap, hindi siya bumitaw sa calling ng higher creator sa kanya. So, strength and character. Ang lahat ng trials, no, ay nagpalakas sa kanya emotionally, physically, at spiritually. Pangatlo, testimony para sa iba. Dahil sa pinaghirapan niya, nakapagbigay siya ng inspiring example sa mga believers, no, kung paano magtiyaga at maglingkod ng tapat kahit mahirap, no, ang mga circumstances. And last, God's higher creator's approval. Yung ultimate reward niya ay yung kaalaman na nagawa niya ng tama at tapat, at pinalakas siya ng higher creator para matapos ang mission niya sa lupa. Kaya ngayon, no, gusto kong i-break down natin ang ibang lessons, no, sa mga na-experience ni Paul. So, lessons na pwede nating i-apply sa buhay natin, sa faith natin, at sa kung paano tayo naglilingkod sa purpose na binigay sa atin. So, ito po yung mga lessons natin. Number 1, no, your struggles do not mean the higher creator abandoned you.
So, dito sa passage, sobrang dami ng pagsubok ni Paul. Tama? So, hinagupit siya, kinulong siya, muntikan siyang namatay, nalagay siya sa panganib, no, gutom, pagod, kabado, at kung ano-ano pa. So, pero kahit ganito, hindi niya sinabi na iniwan siya ng Hari Creator. Tama? So, wala siyang sinabing ganun. So, madalas kasi, no, sa dami namin ng tao din, no, madalas, kapag may trial, iniisip natin, no, bakit ako? No, bakit ang dami kong problema? So, iniwan na ba ako ng Diyos? So, minsan, dumadating sa point na kapag nandyan tayo sa ganyang situation sa Kanya, na number one na nako-question natin ang ating Higher Creator. Tama? Pero, no, sa lahat ng mga nandito right now, ang trials ay hindi sign ng abandonment. Minsan, ito yung sign ng calling, growth, and dito po tayo mas pinapalakas. Kasi ang ating Higher Creator ay hindi nagbibigay ng laban para sirain ka, kundi para hubugin ka, no? Para hubugin tayo. Kaya kung dumaan man tayo ngayon, no, sa pahina talaga ng mga pagsubok, tandaan natin, hindi ka pinabayaan ng ating Higher Creator, kundi pinapalakas pa niya tayo. And pangalawa, the Higher Creator uses pain to prepare you for greater purpose. No, kung titignan natin, no, lahat ng mga pinagdaanan ni Paul, parang imposible maging positive. Tama? Sa daming negative na na-experience niya every day. Pero lahat ng iyon naging training ground niya. So ganun din po tayo, no? Sa lahat ng mga nandito right now. Minsan, yung mga difficult seasons, yung heartbreak, yung financial struggle natin, no? Yung mga rejections, no? Especially dito sa business natin kasi it's normal, no? Yung emotional battles natin, hindi natin alam. Ginagawa pala tayong mas matatag, mas mapagmahal at mas handa sa mas malaking purpose, no? So hindi natin kailangan maunawaan agad, no, yung mga sakit na na-experience natin. Pero maaari tayong magtiwala na ginagamit ito ng ating Higher Creator para ihanda tayo sa mas malalim na calling natin. So pain is not punishment. Sometimes pain is preparation. Sige nga, comment mo diyan, pain is preparation. And lesson number 3, endurance is a spiritual weapon. No, sa dami ng pinagdaanan ni Paul, isang bagay ang hindi nawala. Ano 'yon? Endurance. So hindi siya bumigay, hindi siya umatras, higit sa lahat hindi siya nagtago. So tayo rin, no, sa lahat ng mga nandito right now, kailangan natin ng endurance sa buhay. Bakit? Kasi hindi lahat ng prayer ay instant. Hindi lahat ng dream ay mabilis. Hindi lahat ng breakthrough ay agad po ibibigay. So minsan, ang laban ay pangmatagalan at sa prosesong ito pinapalakas ang ating loob, isip at pananampalataya. So ang endurance ay hindi lang pagtitiis, ito ay pagtayo, pagpapatuloy at pagtitiwala na may ginagawa ang ating Higher Creator, no? Kahit hindi pa natin nakikita yung results ngayon. And number 4, you are stronger than the battles you survive. Ang galing, no? So sa verse na binasa natin kanina, na nirecite ni Paul ang listahan ng lahat ng malulupit na pagsubok na na-experience niya, para bang sinabi niya na, kung nalampasan ko to, kaya ko pang lampasan ang susunod. O, imagine, no? No, sa lahat ng mga nandito, kung nandito ka pa ngayon, ibig sabihin malakas ka, matatag ka, at hindi pa tapos ang ating Higher Creator, no, para sa atin. So minsan, kasi mas nakikita natin ang sakit kaysa sa lakas na nabuo natin dahil sa sakit. Pero ngayon, no, ngayong umaga, balikan natin lahat ng mga pinagdaanan natin. No, lahat ng nights na akala mo bibigay ka pero hindi ka bumigay. Oh, congrats, no? So lahat ng mga panahon na akala natin wala ng pag-asa pero tumayo ka pa rin. So congrats kasi nandito ka pa din. Tama, hindi mo 'yan magagawa mag-isa. Bakit? Kasi kaya ka lumalaban, kaya ka nagiging matatag. Hindi mo yan nagagawa mag-isa kasi may Higher Creator na kasama mo. 'Di ba? Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things, no? Through Higher Creator who give me strength. So ibig sabihin, dito ang ating Higher Creator, no? Yung nagpapalakas sa atin. And that means, no? You are stronger than your struggles. So last, number 5, the Higher Creator never wastes your suffering. So ang huling lesson na makikita natin sa passage na to, lahat ng pinagdaanan ni Paul ay may purpose, no? May meaning, may kabuluhan. So ganun din ang buhay ng lahat ng mga nandito right now, ng buhay natin. Lahat ng luha, pagod, kabiguan, sacrifices, hirap, no? Mga problema,
So, ano yan, normal, lahat ng tao meron yan. No, lahat ng pinagdadaanan natin na yan, hindi sayang. Kasi minsan, hindi natin nakikita agad ang reason, no, dahilan. Sabi nga, everything's happen for a reason. Minsan, parang walang nangyayaring maganda, pero sa tamang panahon, no, ipinapakita ng ating higher creator kung bakit mo kailangan pagdaanan lahat ng yun. So, at madalas, ang sakit, no, na nagwasak sa atin kahapon ay yun din ang testimony na magpapalakas sa atin bukas. Imagine kaya dito kailangan pagdaanan natin yung mga bagay na pinagdadaanan natin kasi may purpose, may reason yan. Iyan yung magpapalakas sa atin, yan yung magiging magpapatibay ng pundasyon natin para mas magpatuloy pa talaga. Kaya nga, your suffering becomes your story becomes someone else's strength. No, yan po yung naging testimony kasi maraming tao, like for example dito, marami kang leader na napagdaanan ngayon, yung napagdaanan mo na. Pero nandito ka sa point na to, naging matatag ka. So, inspiration ka sa kanila. Bakit? Kasi yung napagdaanan nila, napagdaanan mo, pero nakita nila sa iyo na naging matatag ka. Tama? Kaya magiging inspiration tayo. Kaya walang sayang para sa ating higher creator. So, sa lahat ng mga nandito right now, no? Sa lahat ng mga nandito right now, congrats, no? Sa pakikinig mo, no? Yung mga pinagdaanan no, ni Paul, mapansin natin na wala siyang instant reward. Tama? Wala siyang easy path, pero hindi siya bumitaw. So, ganun din sa business na ginagawa natin. So, walang shortcut, no? Walang overnight success na nag-join ka ngayon, bukas successful ka na. Hindi po ganun yun. No? So, kailangan nating magtrabaho no, ng talagang sobrang sipag. No, gawin to lagi, maging consistent at handang harapin yung mga challenges. Kasi everyday meron tayong rejections na na-experience, tama? Pero diyan hindi natin alam, every rejection is a blessing kasi diyan tayo nagli-learn ano yung kailangan natin i-improve, no? So kahit na mga obstacle, no, sa ating buhay, pero tulad ni Paul, kapag tapat tayo na ginagawa natin na persistent at hindi tayo sumusuko, darating yung spiritual reward at success. Yung long-term results na mabibigay ng growth sa business at buhay ng pamilya natin, especially sa buhay ng mga taong ginagayad natin or makikilala natin dito sa business. So ang lesson, ang hirap at sacrifices ngayon, no? Sa lahat ng mga nandito right now, nagbubunga ng katatagan, no? Credibility at success natin, no? Sa darating na bukas. Kaya ngayong umaga, no? Sana maalala natin lahat na trials do not mean abundant pain, pressure us. Endurance is strength. We are stronger than we think. And the higher creator never wastes a single tear, no? Kaya whatever you're going through, you're not alone. The divine source is shaping you, is strengthening you, and walking with you. Kaya, sige nga, once again, pasalamatan natin. Thank you so much, higher creator, sa napakagandang message and story niya para sa ating lahat. Kaya right now, no, tayo na po tayong lahat kasi nandito na po tayo sa isa sa mga napaka-exciting part ng ating Blessed Sunday. Kasi this time, magkakaroon po tayo, no? Sasayaw tayo, magpe-praise dance tayo para sa ating higher creator. Kaya make sure mo na open your hearts, no? Sa pag-ano talaga sa kanya sa pag-praise kasi siya mismo nagagalak na nakikita tayo, no? Na para sa ating higher creator. Kaya tayo-tayo na po tayo at sabayan po natin. No, makikita po natin dito sa video. Kaya once again, thank you so much everyone. Thank you, higher creator, Elites Empire, and to God be all the glory. He's making diamonds, diamonds, making
Thank you so much, no? Arigato Shutu for leading our praise dance this morning. And talaga naman nakita ko si Coach Janet, no? Bigay na bigay. Kahit mag-isa, no? Nakatayo sa kanyang hub. At siya talaga yung nag-lead ng kanyang hub. O, si Coach Josie din, kahit nasa tricycle right now, sumasayaw din siya. No, Coach Josie? This si Coach Josie, si Gumban. Hi, Coach! And of course, sa mga hubs natin, sa mga nasa kani-kanilang mga bahay, talaga naman nagbigay ng energy na to give our praise dance. Hi kay Coach Elaine Opot. Hi, Coach! Oh, si Coach may party during Sunday. Pero nasa Blessed Sunday pa rin talaga. And right now, I'm so excited, no, sa portion ngayon ng ating Blessed Sunday kasi may papakilala po ako sa inyo na very special guest sharer po natin ngayong umagang ito. Because you know what? This person, alam nyo ba, is first time po niya na makapasok sa ating top 20 of Elites Empire. Kaya i-comment down mo dyan, ako na next. Kasi yung taong to, so, isa to sa mga hinahangaan ko talaga. Bakit? Halos araw-araw nagsisend po ng resibo sa ating mga group chats. Kasi halos araw-araw, no, merong may napapajoin sa Elites Empire, merong pay-in, at meron talaga siyang napapresentahan ng business from time to time. Kaya right now, no, talagang inaani niya ang kaniyang resulta here sa Elites Empire. And you know what? This person po, nanggaling siya sa bansa kung saan nanggaling din po si Coach Noni Barha. Oh, saan yon? Ang makahula may GCash. Char lang. Pero ito na, di ba? He is, oh, she is. Ano ba, Coach? Ayan, nanggaling po siya sa bansang Lebanon. No? And you know what? This person sobrang sipag at sobrang thankful na nakita niya ang Elites Empire kasi yung apply niya is also an OFW. Kaya sobrang na-inspired siya na umuwi from Lebanon and right now full-timer na po sa Elites Empire. At ngayon, kasama na po natin siya at first time niyang nakapasok sa ating top 20. And let's hear from sa kanya, no, kung paano yun ginawa, anong character, anong attitude yung kanyang binago for him to have that kind of transformation here sa Elites Empire. Kaya hindi na po natin papatagalin pa. Let's call on our guest sharer for today, Coach Jess Brasa. Hi everyone! Good morning! Happy Blessed Sunday sa ating lahat. So comment mo dyan, I'm so blessed kasi the moment na kinoment mo yan is you're so blessed kasi nandito ka na sa opportunity na nakapagpabago ng buhay ko, nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. And yon, by the way, magpapakilala po ako. I'm Coach Jess Brasa, dating OFW po sa Lebanon for 6 years and right now po is nakauwi na rin po dito sa Pilipinas because of this opportunity of Elites Empire. And yan, dati po akong OFW before and yan, bago po ako nung sobra po ako nagpapasalamat sa Elites Empire kasi dahil dito sa Elites Empire, sobrang daming nabago sa akin. And unang-una, yung perspective ko sa buhay na bago din talaga. Kasi dati po is, yung dating Jess is, kung kita nyo naman is, hindi man lang nakangiti. Kasi dati po akong mahiyain din po talaga ako before. And yung nasa Lebanon ako, ang nasasabi ko lang sa amo ko is yes or no. Kahit pinapagalitan ako, yes or no pa rin ako. Kasi sobrang mahiyain ko po, hindi pa ako masyado nakikipag-usap. Pero because of Elites Empire, natutunan po tayo kung paano makipag-communicate sa ibang tao. And natutunan din po natin kung paano natin pahalagahan yung sarili natin. Before po kasi ako dati before is wala pa akong self-confidence. Umpisa pa lang na magkaisip na ako is wala pa akong self-confidence. Kaya po din talaga nagtrabaho ako sa 8 years dito sa Pilipinas as a factory worker. Hindi na ako nabigyan ng lakas ng loob na maghanap ulit ng trabaho kasi sabi ko dito na lang ako kasi ito na lang yung trabaho na meron ako. Pero dumating din yung time na na-realize ko na sobrang tagal ko na rin pala sa pagiging factory worker, which is wala pa rin akong massive change sa life. Kaya din po talaga is nag-abroad din ako. Pero akala ko sa abroad is doon ko rin madaling matutupad yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Then ma-experience ko yung mga gusto ko na
tulad na dito sa Elite Center kasi is given na yung income, pero yung mga experience na mararanasan mo na hindi mo nararanasan sa ibang company, tulad nung kumikita ka pero na-enjoy mo yung life mo, meron kang time freedom, which is hindi mo yan makukuha pag nasa empleyado ka. Pero dito sa Elite Center is kayang-kaya mo din talagang pagsabayin yan kita and yung time freedom mo, and yun talaga na every time na gusto mong umuwi sa inyo para makasama mo yung pamilya mo is kayang-kaya dito sa Elites Empire. And yun po, dati po akong over negative po talaga ako sa life. Halos lahat yung mga counting challenges lang sa buhay, pero grabe po yung panic ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ito sosolusyonan, kahit simpleng bagay lang naman yun, pero talagang hindi ko na alam kung paano ko ba ito sosolusyonan. And doon lang po talaga ako nakapokus sa problem. Hindi po ako nagpo-focus sa solution. But right now, Elites Empire yung nagturo sa akin kung paano ba maging solution focus. And yan po natutunan ko sa Elites Empire. And yun na nga, dito sa Elites Empire is talagang sobra ako nagpapasalamat sa mga mentors natin tulad ni Empress Pearl Hung na nag-create nitong community na to, kasi ito talaga yung hinahanap ko sa life ko, yung magkameron ako ng tao na may mentor sa akin kung paano ko ba makikilala yung sarili ko, because kami po is ano po kami, tawag dito, broken family po kami. Lumaki po ako na walang nanay, kaya yon is ang tatay ko laging wala, ang mga kapatid ko wala din, is kami lang tatay ko ang magkasama. Is hindi naman ako maturuan ng tatay ko ultimo sa pag-aaral, hindi niya rin ako natuturuan. Is talaga nasa bukid lang kaming dalawa lang sa bukid. Aalis siya, ualis ng umaga, uwi ng gabi, and ako lang po lagi ang naiiwan sa bahay, na yung bata na naiiwanan ng kaldero ng tatay, pagbalik puro uling na yung mukha. Ganun po ako before. And yon, hindi ko alam kung paano ko nailaban yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano ba ako, basta naiisip ko nung dito ako sa Elites Empire, paano ba ako nakasurvive ng mag-isa, di ba? Paano ako nakasurvive kasi nung before ako is kung kanino lang akong tumitira, sino nag-aalaga sa akin kasi wala nga akong nanay. But I'm so grateful dito sa Elites Empire kasi talagang nalaman ko yung purpose ko dito sa life. Kaya pala nangyari sa akin yon, kasi pinapatatag pala ako ni Lord sa mga challenges na dadanasin ko pa ulit. Kasi after 15 years old, nawalan na ako ng tatay. And I'm so grateful to the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nawalan ako ng tatay, is biglang bumalik naman yung nanay ko, di ba? Ibig sabihin, hindi ako hinayaan ni Lord na mag-isa. Hindi niya ako hinayaan ni Lord ng mag-isa, na hindi ako ma-inspire, kasi before, sobrang bata pa lang ako, nangangarap na ako kasi gusto kong maparamdam sa tatay ko yung buhay na hindi niya naranasan. Pero yun nga, nawala siya ng maaga, and dumating naman yung nanay ko, kaya yun yung reason kung bakit nagsisipag ako, because of my mother. Kasi yung mother ko po is hindi na rin ganun kabata, 75 years old. Siya na rin yung reason kung bakit ako nagsisipag, and yung ibang mga kapatid ko na hindi rin nakapag-aral, kasi sa amin po ako lang po yung nakapag-aral. But yung sa pag-aaral ko, meron ako ng isang challenges sa buhay, kaya hindi po ako naka-graduate. Kaya kung ano lang yung nagiging trabaho ko, yun lang talaga. Kasi may dumating kami na isang challenges sa life na talagang yun ang pinaka-big na natanong ko sa kay Lord before, bakit sa dami-dami nga naman ng tao dito sa mundo, bakit pamilya ko pa yung nakakaranas ng ganun? Bakit ako yung nakaranas ng ganun? Bakit dahil sa challenges na yun is bakit hindi ako nakagraduate? Hindi ako nakatapos sa pag-aaral, kasi sabi ko sa pag-aaral na yun na sana yung way ko para matupad ko agad yung pangarap ng pamilya ko. Pero nung nakilala ko ang Elites Empire, doon ko siya natutunan, doon ko nalaman na, ay, ganun pala, kaya pala nangyari sa akin to, kasi ayaw pala ni Lord ng mas mahirap na trabaho para sa akin. Ang gusto niya is talagang yung alam niya na kaya kong pagsabayin yung freedom na hinahanap ko, kasi bata pa lang po, nagtatrabaho na ako. And sabi ko, yun pala yung reason bakit nakilala ko ang Elites Empire, kasi pwede pala akong kumita na isasabay ko yung time freedom and yung happiness na hinahanap ko na noon pa lang is hindi ko din talaga alam. And yun, and sobrang thankful and sobrang natutuwa ako, kasi ngayon, kasi yung mga family ko na hindi support sa akin, yung family ko na yung tingin sa akin before is parang wala lang, ganyan, parang wala kang mararating, parang yung sa school, parang ako yung pinaka-bobo sa school namin. But right now, di ba, isa na tayo sa mga nagbibigay ng inspirasyon dito sa Elites Empire, and nakikita ng mga family ko kung ano na yung nangyayari sa akin, ano yung growth, kasi yung tingin nila sa akin talaga is parang wala na talaga din ako mararating.
And yon, sobra ako nagpapasalamat sa community natin kasi sa community natin before, may community man ako before, pero meron din po ako, naranasan ko din po yung outreach, naging ganyan din po. Yun po yung reason bakit din ako nag-join sa Elites and Par kasi ang Elites and Par is yung naging way ko para sabi ko pag kumita ako dito ng malaki which is yung pera na kikitain ko is itutulong ko rin sa ibang tao. Pero dito sa Elites and Par naranasan ko din talaga na mag-outreach na kasama ako. Kasi before na nag-outreach po ako, hindi po ako kasama. Yung mga admin ko lang po, yung mga LGBT admin ko lang po na nagtataon-taon po nagpapa-LGBT ay outreach sa pag every Pasko, namimigay kami ng pagkain, ng pera, ng tulong sa mga may sakit. And ako yung nag-organize, ako yung nag-ano ng mga donation, ako yung naghahanap ng mga magdo-donate ng mga OFW. Pero hindi po ako yung kasama doon. Banner ko lang, tsaka yung mga admin ko yung kasama, pero wala po ako doon. Pero dito sa Elites and Par, naranasan ko na ganun pala yung pakiramdam nila nung nag-outreach sila doon sa LGBT ko before, na sobrang saya pala makita mo yung mga tao na talagang nagpapasalamat sa'yo, nakatawa sa'yo, na kahit na anong trahedya ang dumating sa kanila, is talagang pinagpapasalamatan nila. And napil ko din na talaga na kasi nakaranas din po kami ng ganyan, ng isang trahedya. And bawat ate na makikita ko, kumukurot yung puso ko. Sabi ko, grabe, ganito ba yung itsura ng ate ko before na binibigyan sila ng relief goods before. Sabi ko, parang habang may lumalapit sa akin ng ate yung puso ko, parang ganito yung ate ko before, ganito yung ate ko before, ganito yung pamilya ko before. Sabi ko, ganun pala sila before. Kaya sabi ko, parang mas nangarap ako ng mas mataas na, ang sarap palang yumaman kasi ganun yung pamilya mo nakita mo yung pamilya mo sa pamilya ng iba. Kaya sabi ko, sisipagan ta rin talaga natin para makuha natin yung mga bagay na gusto natin. And yun talaga na, nasabi ko sa inyo, lahat ng pinagdarasal natin is kayang-kaya natin yang makuha. And talagang paniwalaan mo lang yung sarili mo, hindi man yan ibigay sa'yo ngayon, pero soon ibibigay din yan sa'yo. At lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin is my purpose. Kaya lahat, kung may mga challenge ka man sa buhay, ipagpasalamat mo yan kasi ang kapalit niyan is breakthrough mo and blessings na para sa'yo. And yun lang po. Ayan, meron pa. Ayan, naging part din po tayo ng top 15. Pero hindi ko po talaga yan ginol ha. Dati nag-goal ako ng top 20 pero hindi ko siya nakuha. Sabi ko, Lord, bakit hindi ko siya nakuha? Pero ngayon hindi ko po siya ginol. Is talagang ibibigay na lang din talaga ni Lord pala yung ganyang mga achievement. Ayan po na dati, hindi naman ako na-awardan sa school kasi isa nga ako sa pinakamababa. Isa sa mga tinitignan ng mga, tagatulad lang po ako before sa mga classmate ko. But right now, di ba, nagkakameron tayo ng mga achievements. And yan, yung Bible verse ko na talagang pinaniniwalaan ko, bata pa lang ako. Lahat ng therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ibig sabihin, kahit na anong pinagdarasal mo, malaki man yan or maliit, paniwalaan mo lang yung sarili mo. Ibibigay yan ni Lord sa'yo. Lalo na kung alam mong deserve mo, di ba? Deserve ng pamilya mo, yung pinagdarasal mo, ibibigay yan. Paniwalaan mo lang yung sarili mo. But siyempre, kailangan ma-take action tayo. And sobrang congratulations kasi pinagbigyan mo yung sarili mo na mag-attend sa event na to kasi hindi lahat ng mga tao dito sa mundo is nakikita yung ganitong event, ganitong opportunity ng Elites and Par. Kaya kung isa ka sa mga hindi member dito is talagang take action na gawin mo din tong Elites and Par kasi walang ibang makapagpabago ng buhay mo. Dito lang Elites and Par. So, thank you so much. Once again, I'm Jess Brasa. To God be all the glory. Congratulations and thank you so much, Coach Jess Braza. Grabe pawisan ko si Coach Jess. And grabe no, ngayon ko lang din narinig yung ganyang story mo, backstory mo. Kasi nung mga nagsishare ka naman previously, di ba? Iba yung nasishare ni Coach Jess Pero right now, grabe. As in, may ganun ka palang part sa life mo. Kaya, I understand ngayon bakit ka nagsisipag right now sa Elites Empire. At bakit talaga grinab mo yung opportunity na to kahit mahiyain ka, di ba? Yes or no ka lang sa iyong amo dati. Kahit mahiyain ka, go lang sa Elites Empire. Walang no, pero puro yes sa Elites Empire, no? But I just wanted to, emphasize, no, Coach Jess,
Kasi ikaw, pagiging mahiyain, that's one of your character na na-develop mo here sa Elites Empire. Pero ano pa? Like, ano pa yung pinaka-significant na character na character traits mo or di kaya practice mo natin sa Lebanon na talagang na-change mo nung andito ka right now sa Elites Empire? Yung ano, yung pagiging mainitin ng ulo. Talaga, lagi akong galit before. O lagi talaga na kaunting bagay lang nagagalit din agad ako. Pero dito sa Edits Empire is natutunan kong maging kalmado sa lahat ng bagay. Yan, yun yung patient ko. Mahina din, maano talaga yung patient ko, maikli lang. Pero ngayon is talaga natutunan ko din yung magkameron ng mahabang pasensya sa lahat ng bagay. And of course, mahabang pasensya sa goal na meron ka. Kasi meron talaga tayong mga moments sa life natin, no? Na may ginugol tayo. Tapos minsan, di ba, nawawalan tayo ng pasensya. Pero nung hindi mo na ginol, nilet go mo yung pagiging top 20, binigay sa'yo, Coach Jess. Anong feeling mo at that time? Na-change mo yung pagiging mahiyain mo, na-change mo yung pagiging mainitin ng ulo mo, na right now, ayan yung iyong resulta ngayon. Anong nafe-feel mo right now? So, sobrang grateful kasi yun na nga, hindi ko naman siya ginol na talaga. Sabi ko, let go na lang to. Kasi ang ginagol ko na din talaga is income. Kasi yung mga ano naman natin, yung mga rank is given na kasi mas dito talaga is need din talaga natin ang income and yung purpose. Ano ba yung purpose? Bakit ginagawa mo itong Elites Empire? Ano ba yung purpose? Mag-income lang or makatulong ko sa ibang tao? Kasi ngayon is talagang grabe yung nararamdaman ko kasi yung mga binibigay sa akin ni Lord na mga leader is may purpose talaga. Bakit kailangan ko silang matulungan? Kasi yung past nila is hindi din okay. And yung gusto ko is hindi, meron kasi mga leader na parang ma-excite lang, ano ba tong Elites Empire. Pero yung nasa isip ko, yung magka-income sila and yung mabago yung ano nila, pananaw nila sa buhay. Kasi kung dating down na down sila, at gusto kong mabago yung ano nila, yung mind nila, yung heart nila, and gusto ko ding ma-heal kung anong meron sakit na nararamdaman nila. Yun din yung pinaka nagustuhan ko dito sa Elites Empire. Grabe, nung the moment na mas lumalim ang purpose ni Coach Jess, mas lumalim ang purpose na meron siya here sa Elites Empire, binuhusan po siya ng sobrang daming blessings, no? Dati, ganito lang eh, dati ganyan lang eh. Pero ang naging purpose ni Coach Jess, kumita din yung mga leaders, yung mga taong talagang nagtiwala sa kanya. Kaya right now, binigyan ka ng spot sa top 20 ng Elites Empire. And Coach Jess, I know, you have a lot of goals sa Elites Empire. Pero anong goal mo right now? Ang goal ko is yung income din. Yung income din yung ginugol ko. And ginugol ko din talaga na magkameron ng mga leader na din talaga. Mas maraming leader na sasabay sa akin dito sa Elites Empire. And talaga na mababago ang buhay din talaga dito. Hindi lang yung buhay nila din yung makahil din ba talaga ng mga leader na katulad ko yung mga naranasan nila. Is gusto ko dito sa Elites Empire, hindi man sila yung ganong kalaki maging income. Pero yung puso kasi nila yung mababago. Yun kasi yung puso kasi natin na yung mababago, yung mawala yung mga sakit na nararamdaman natin, sobrang priceless. Kasi doon pa lang hindi ko alam, hindi ako yung taong expressive, pero I'm so grateful, sobrang nag-overflowing yung pasasalamat ko sa Elites Empire kasi dito sa Elites Empire, nakilala ko yung sarili ko na may value pa rin pala ako. Yes, you are. You have a lot of value here sa ating community. And thank you so much, no, for being with us right now sa ating Blessed Sunday. And we can't wait to hear you more. Yung sharings mo sa mga events natin, Coach Jess, sa story na meron ka, ang dami mo pang mabibigyan ng inspiration dito sa Elites Empire. And see you sa mga events natin, Coach Jess Brasa. Palakpakan naman natin, Coach Jess Brasa! So much, Dor. Thank you so much! Grabe no, and you know what, for this coming days, abangan nyo talaga si Coach Jess na mag-share sa mga events na meron ang Elites Empire. I know, gusto nyo din yung ganyang klaseng goal, no? Yung hindi lang kayong kumikita, but also those people na nagtiwala sa inyo na maging part here sa Elites Empire. Comment down nyo dyan, top 20! Grabe no, talagang ginugol din talaga yan ng marami sa Elites Empire. But as long as you do your best, every single day, yung result, ibibigay na lang talaga sa'yo. And right now, no, we have a lot of good news sa Elites Empire. Oh, dami nagko-comment. Coach Percy from Hong Kong, top 20. Coach Loretta, top 20. Coach Philin, top 20. Grabe. And right now, no,
We have a lot of good news sa inyo. Before ko po tawagin yung ating last speaker ngayong Blessed Sunday. Hi kay Coach Lani, nagko-comment, no? Top 20 also si Coach John G. Santos. And we have a lot po ng mga good news because after ng ating Blessed Sunday, we'll be having our do we have our NHR for this morning? No? We can flash our poster. Do we have the natural health regimen ngayong umagang ito? And also, that will be 11 a.m. And at 12 noon naman, we'll be having our UDC or Unlimited Directs classes. Yan. Flash pa natin. Our Unlimited Directs classes exclusive for our Empire VIPs. Yung schedule nito is Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. You will have your professor every single day na magtuturo sa inyo. No, paano kayo makakaraan ng ads para ulanin tayo ng sobrang daming manghaw. Especially right now, ang daming ganap, ang daming events sa Elites Empire. Ang sarap maghakot through those inquiries na pumapasok po sa inyong mga Facebook. Yan siya. Kaya attend later. Ask your M-Squad upline for the link of our Unlimited Directs Masterclass. And next po na announcement natin for this morning is at 2 p.m. we'll be having our Empire University. I know na miss niyo yung ating Empire University. Nag-pause lang po tayo ng mga ilang araw but right now we are back on track. And wait nyo po later, no? Kung sino yung ating professor for the Empire University. If you're already done with the beginner's class, you can attend our Empire University. Diyan po nagla-live ang ating mga Millionaire Circle para i-share sa ating lahat ang kanilang best tips and practices for us to have massive directs and massive VIPs. And of course, ang inaabangan na share ko lang tonight at 7 p.m. And grabe, kami pala dalawa to ni Coach Jess. Nag-ano ko kanina, sino ulit kasama ko sa SKL? Kami pala to dalawa, ang dalawang Jess. Si Jess at si Jessa. Yun. Diba? Si Coach Jess Brasa for tonight. Mag-share din po together with your host. And of course, our main sharer for tonight will be, si Shireen Aisan, the Freya of Elites Empire. Kasi kumita to ng 6 figures in just one day last month. Kaya pakinggan po talaga natin lahat ng na-close deal natin, na presentahan natin ng business for the past days, for the past week, for the past month, yung mga follow-ups natin. No, talagang papa-attend din natin yan ng ating share ko lang. Kasi maka-attend ka lang ng share ko lang, grabe talaga. Nakaka-inspire, nakakatuwa, no? May inspire ka na, tatawa ka pa. Yun lamang po. And of course, we have our UDM training tomorrow. No, na-move po yung ating Unlimited Directs Masterclass tomorrow. Exclusive with our Empress Pearl Home. Exclusive for our VIP leaders. Kaya I know yung iba right now, no? Talagang naghahanap ng paraan. They're having the resources na magsisend ng kanilang mga VIPs para maka-attend sa ating Unlimited Directs Masterclass. You still have today and tomorrow para ma-complete ang inyong VIP accounts because we're so excited. Poster pa lang, nag-a-apoy na. Poster pa lang, nagsasalita na yung poster natin. How much more kapag ikaw mismo naka-attend doon? Kapag ikaw mabagsakan ka ng wisdom na meron si Empress for the 15 years of doing this business, I know for sure you will have your massive directs here sa Elites Empire. And malapit na po, 1 week na lang or kaya 6 days na lang, no? Our Mindanao event this November 22 to 23, we'll be having our first day of event, no? On Saturday, November 22 and Sunday, November 23. Sa first day, training yan ng mga members at sa second day, pwede kang maghakot ng prospect mo para mapresentahan ng ating mga Dream Squad. Grabe no, maghahakot ka na lang ng mga prospect mo doon sa event. No? Tapos yung magpapresenta ng business sa ating Dream Squad and of course si Empress Pearl Home. Kaya maghakot po tayong lahat sa Zamboanga City po yan. No? If may mga kilala ka mag-anak, kaibigan, or kung ano man yung meron kayo doon sa Mindanao, pwede silang mag-travel to Zamboanga City for our event. So yun naman po for our announcement for this Blessed Sunday. I'm so excited to call ang ating last speaker ngayong umagang ito because this person is someone I really look up to. Kakastart pa lang niya sa Elites Empire, the results that she has, up until now, grabe yung inspirasyon na binibigay sa Elites Empire, sa transformation na meron siya, sa income na meron siya, at sa heart niya to serve. And right now, she'll be serving us
by the words na nanggaling sa ating higher creator. Pakinggan po nating mabuti because I know this will give us enlightenment in our heart para magkaroon din tayo ng massive results kagaya niya. Kaya let us call on our last speaker for this blessed Sunday, the Elijah of Elites Empire, Ella Aguilar. I'm an open book, write your story on my heart. Come on and make your mark. Happy Blessed Sunday, daughters and son of God, sa lahat ng mga nandito. Punong-puno ng pagpapalat biyaya mula sa ating higher creator, and most especially sa lahat ng mga excited na muling mamit ang kanilang mga fathers. And sa lahat po ng mga nandito, again, ulitin po natin, wala tayong kahit anong tinataas na religion, kundi po binabahagi lamang po natin ang purpose po natin sa buhay, which is the glory of our living God, and also to share the goodness of God, and also the love na pinaparamdam at na-experience natin every single days. Kaya sa lahat ng mga nandito, kindly open our camera. I want to see your beautiful face. Yung mga naggagandahang ngiti, yung mga excited na ma-meet ang kanilang mga kanilang ama. Alright, yung excited na muling ma-experience, muling maranasan, muling maramdaman yung presence ng ating living God who create you, who give you strength, who give you, sabi nga yung ama na nagbigay sa'yo ng hininga, yung ama nagbigay sa'yo ng bawat pagpapala na meron ka, na bawat biyaya na nararanasan natin every single day. Kaya kung excited kang muling maranasan ng presensya ng Diyos, kindly open your camera. I want to see your beautiful face. Kasi sabi nga, di ba, ang mga excited na sumalo ng biyaya, ito yung mga mukha na sagad to the bone. Sabi nga, di ba? Yung alam mong pati kaila-ilaliman ng pangha mo is nakikita sa ngiti at galak mo. Alright? And before I start, thank you so much sa ating dalawang ginamit na instrument sa umagang ito, our David and also our Don. And of course, sa isang napaka-inspiring testimony with our coach, Jess Braza. And I know, sobrang fulfilled, sobrang na-ignite. And also, I know na muli nating naramdaman kung paano ba tayo muling hinipon ng pagmamahal ng ating Diyos. And as we continue sa story ni David, I want to share this opportunity to reminding us, pain prepare us for a purpose. Sino dito na nakita mo yung higher purpose mo in life because of Elites Empire? Or sino dito yung nakakita ng higher purpose na akala mo ang purpose mo magtrabaho lang, tumulong sa pamilya mo, maging breadwinner lang, mairaos mo lang ang pang-araw-araw na buhay ng pamilya mo, maitawid mo lang yung kahirapan ng mga anak mo, ng pamilya mo, akala mo doon lang yung purpose mo, but when you met Elites Empire, doon ka pala hinipo ng Panginoon na pinarealize sa'yo na there's a higher purpose between sa situation mo noon at ngayon. And your trials today ay preparing you for the assignment God has for you. Ito po ay preparasyon para sa mas maganda palang plano sa atin ng Panginoon na whatever na nararanasan natin, whatever experience, present na nararamdaman natin, God is preparing us pa pala. Kumbaga, it's a part of assignment ng Panginoon. Imagine nyo, no? Kung pakikinggan natin, hindi lang pala tayo ang may assignment. Hindi lang pala mga estudyante ang may assignment. Pati pala ang Panginoon may assignment sa buhay natin. And I'm so amazed na even ang ama mo is kasama ka sa assignment niya. And so much grateful sa ating ama na binabahagi at pinapa-experience niya na kasama niya tayo palagi. And suffering
is not a sign of weakness. It's a path to deeper strength. God na pinapa-experience of God is reminding us your suffering doesn't mean you're abandoned. Your experience right now, ating nararanasan sa ngayon. Sino dito yung mga tinamaan ng kalamidad? Kalamidad ng problema, kalamidad ng bagyo, kalamidad ng buhay, kalamidad ng sitwasyong mga basag na puso, mga wasak na pamilya, whatever ano man yung na-experience mo, it's a path to deeper strength. Pinatatatag lang po tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniwanan. Never tayong iniwanan. God, sabi nga, never abandon us. It means God is forming something deeper in you. So meaning to say po, it's a preparation sa better life na inihahanda sa atin ng Panginoon. And also, trusting God turn trial into testimonies. Sino dito, ano yung pinaka-biggest na masasabi mo into pain, from pain into a powerful testimony? Your story is a powerful, sabi nga. Your story, yung kwento mo, kung ano man yung na-experience mo, sobrang powerful niyan very soon. Hindi mo pa man nakikita sa ngayon ano yung purpose mo, bakit mo na-experience yan. But God is reminding you, sobrang powerful ng testimony na ibabahagi mo sa mas marami pang tao. Like Paul, just endured. He overcome by trusting fully in God's plan. When we choose trust over fear, our suffering becomes a testimony of God's faithfulness. Doon natin mas mapapatunayan, doon natin mas maisisigaw sa buong mundo gaano kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Gaano katapat ang Panginoon despite sa lahat ng na-experience natin, tapat pa rin ang Panginoon sa pangako niya. Kaya nga sabi, ang tao, marami mang pangakong binitawan na hindi natutupad. Bukod tanging pangako lamang ng Diyos ang hindi mo kayang masira sapagkat ang pangako ng Diyos kailanman hindi masisira ang pangako niya sa'yo. Tayo man ang masira, salita man natin ay masira, pero ang pangako ng Diyos ay nagbubukod tanging tapat at totoo sa ating mga buhay. And also, this is my last, di ba? Ang bilis. Last slides na. Because I have a surprise sa lahat ng mga nandito. Surprise na mula sa ating Panginoon. Surprise na God reminding us whatever situation in our life right now, God is preparing you for a better purpose, for a higher purpose. Kaya God uses suffering to draw us closer to Him. Sometimes, a lot of fame, bukod tangin na minsan sa buhay natin, uhaw tayo sa fame, kasikatan sa ating mga buhay. Mga resultang napupunta sa ating mga ulo, mga resultang hindi natin na-acknowledge sometimes ang Panginoon. Kaya sometimes binibreak, kinakrush tayo ng Panginoon to reminding us, without me, wala ka niyan. Kaya sa mga tao, sa mga anak ng Panginoon na minsan nakakalimot sa Diyos, kung halimbawa man binibigyan ka ng pagkakataon na hindi mo na alam yun na bakit na-experience mo yan, it's like a Paul, hardship kept him dependent on God. Gusto po ng Panginoon, maging dependent po tayo. Kung independent ka sa buhay, pero maging dependent ka sa pangarap mo, na bukod tanging wala tayong i-acknowledge o wala tayong ibang susundin na path, kundi ang Panginoon. Your suffering can become a sacred space where God strengthens your faith and deepens your relationship with Him. Kaya sometimes, kung bakit po tayo nakaka-experience ng mga
brokenness, crushing the situation of our life. It because ginagamit nyo ng Panginoon para ang maging sentro pa rin natin ay ang presensya niya at ang pangako niya. You may feel crush, ika-crush ka. You may feel tired, papagurin ka. O overwhelmed. That sometimes na-experience po natin yan sa realidad ng buhay, but you are not alone. Just like Paul, your strength doesn't come from the absence of pain, but from the presence of God within pain. Sa gitna ng kasakitan, sa gitna na hindi mo na alam ang gagawin mo, sa gitna na hindi mo na alam kung sino ba o paano mo pa ba itatawid ang sitwasyon mo, sa gitna ng kalamidad, sa buhay ng mga Cebuanos. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, it's a part ng better plan niya. Kaya ladies and gentlemen, as we share these videos and as we share this spoken poetry para sa mga tao na binagyo ng buhay, literal na bagyo o bagyo ng problema para sa ating lahat ito. May mga gabi na parang walang umaga. May mga dasal na parang hindi mo na maabot sa langit. May mga sugat na matagal magsara. At may mga tanong na tila walang sagot. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may tinig na mahina, pero ang totoo, tinig ng Diyos. Anak, dito ka lang. Hindi kita iiwan. God is reminding you. Minsan, Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang masaktan para matuto. Kung bakit kailangan pang masira para mabuo. Minsan, mas madali pang sumuko kaysa maniwalang may magandang mangyayari pa. Pero sa bawat luha, may lakas kang ibinubulong. Sa bawat pagkadapa, may kamay kang inaabot. At sa bawat pagod kong puso, may kapayapaang dahang dumarampi ka sa puso ko. Doon ko natutunan, hindi pala pagsubok ang dahilan para bumitaw. Ikaw pala, Panginoon, aking Diyos na lumikha sa akin, ang dahilan kung bakit ako kumakapit kahit hindi ko makita ang dulo. Kita mo ang buong daan ko. Kahit hindi ko maintindihan ang plano, hawak mo ang buong kwento ko. Kahit mahina ako, ikaw ang lakas na gumigising sa umaga kong mabigat. Kaya kahit masakit, magtitiwala pa rin ako. Kahit madilim, susunod pa rin ako. Kahit maraming tanong, pipiliin kong sumagot. Ang puso ko ng Panginoon, sa iyo pa rin ako magtitiwala. Dahil ang pagsubok hindi dumarating para wasakin ako, kundi para ipaalala na may Diyos akong hindi ako iiwanan. May Diyos akong hindi madadaig, na kahit anong dakok sa buhay ng pagsubok at kapag dumaan ang bagyo at tumigil ang ulan, ako'y nakatayo pa rin. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil ikaw ang humahawak sa akin. Ito ang katotohanan, hindi kailanman mawawala. Ang tiwalang binibigay ko sa iyo ay hindi kailanman masasayang. Dumating ang bagyo, hindi kumatok, bigla na lang pumasok. Minsan sa buhay natin, biglaan ng problema.
Bigla na lang pumapasok, minawaksiwas ang katahimikan. Binaha ang pangarap at tinangay ang mga bagay. Kung meron man sa iyong nawawalang pangarap na hindi mo pa ngayon nakukuha, God is reminding you na akala ko'y panghabang buhay at gaya ng lahat ng bagyo, may ingay, may takot, may sigaw, may luha akong hindi makita dahil natabunan ng ulan. May mga gabing hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung paano pa ba magsisimula, kung bakit kailangan pang masaktan ng ganito. Pero heto, hindi nakita ng bagyo. Habang pinupunit niya ang paligid, binubuo naman ako ng Diyos sa loob. Habang tinatangay niya ang lakas ko, may kapayapaang pabulong na binabalik ng Panginoon sa akin. Natuto akong tumahimik at doon ko siya mas narinig. Natuto akong mahulog at doon niya ako sinalo. Natuto akong masira kung sira ka man ngayon. At doon niya ako inayos. Hindi tulad ng dati, kundi mas matatag kaysa noon. Kaya ngayon, habang humuhupa ang ulan, kung may araw ka ng liwanag na nakikita sa umagang ito, habang bumabahagi ang hangin, habang unti-unting lumiliwanag ang langit, nararamdaman kong bumabangon ako. Bangon, kapatid. Hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil hindi natapos ang pag-asa. Babangon ako hindi para ipakitang malakas ako, kundi babangon patunayang hindi ako sinupalpan ng bagyong dumaan. Babangon ako dala ang sugat, oo, pero dahil binigay sa akin ng Panginoon ang lakas, lumalaban ako. At kung dumating ang bagyong unos, ngayon alam ko na hindi lahat ng bagyo para wasakin ako. May mga bagyo ring dumarating para ituro kung paano muling itatayo ang aking sarili, ang aking pangarap, ang aking tiwala sa Panginoon. Kaya wala akong ibang sasampitin kundi salamat, O Diyos, panatilihin mong malakas. Hindi ang aking kakatawan, kundi ang aking presensya at tiwala sa iyo. Oo, dumaan ang bagyo, pero ngayon, ako ang pagtindig. Ako ang bagong simula. Ako ang patunay na kahit gaano kalakas ang unos, may Diyos na mas malakas. At dahil siya ang aking sandigan, ako'y muling babangon at magtitiwala sa Kanya. Walang iba kundi sa presensya lamang ng Diyos. And as we go along, kung nakita nyo yung slides, maybe 4 days ago, nung nangyari yan sa kalamidad ng Cebu. Sino dito mga tiga Cebu? May deepest presence sa mga Cebuanos na nasalanta ng bagyo. Pero you know, ladies and gentlemen, habang nakikita ko yung mga ngiti ng mga Cebuanos, ng mga nasalanta ng bagyo, dahil dumating po ang ating company, Alay Foundation, you know, doon ko masasabi na grabe no, nasa tamang path ka. Grabe no, lahat ng mga nandito, nasa tamang path ka. And that path is reminding, yung path na dinadaanan mo is guided ka ng Diyos. Yung path na dinadaanan mo, ituloy-tuloy mo lang yung paghakbang. Ituloy-tuloy mo lang. Even ako po, ladies and gentlemen, that's a point in my life that path na binigay sa akin ng Panginoon, sometimes hindi ko alam kung tatawirin o hahakbangan ko. Despite sa mga na-experience, nararanasan. But you know, habang nakikita ko yung mga nawalan ng tahanan, nawalan ng pamilya, nawalan ng mga
mahal sa buhay. We are so blessed nandito tayo. We are so blessed, hindi po tayo yung nasa sitwasyon na yon. Sino ka? Sino tayo para magreklamo sa na-experience natin? Eh yung mga taong na nawalan ng pamilya, mas pinipiling humakbang at ipagpatuloy yung buhay. Mas pinipili nilang ibangon yung mga nasirang buhay. Mas pinipili nilang ibangon yung sarili nila. Kahit may mga pamilyang nawasak, may mga pamilyang nawala, namatay, pero pilit na binabangon ng sarili. Sino tayo at sino ka? Para hindi mo hakbangan yung path na binibigay sa atin ng Panginoon. We are so blessed. And we are so blessed because that path ay guided from above. Ladies and gentlemen, for the last remaining before end this year, kung meron man po, sabi nga, kung meron mang panalangin ng Panginoon, kung meron man tayong panalangin sa Diyos, this is my deepest prayer sa lahat ng mga nandito. My deepest prayer sa Diyos who create us. Tayo ay lumalapit sa pagod sugatan na nanghihina. O Diyos, alam mo ang dumaan sa buhay namin. Ang mga luha, mga takot, ang bigat na hindi masabi-sabi. Ngunit alam ko, Panginoon, na sa bawat unos na bumayo, hindi mo kami pinabayaan. Sa oras na ito, Panginoon, inihiling balutin mo kami ng lakas at tapang at ang pag-asang muntik nang mawala. Panginoon, O Diyos, aming dakilang tapat, itayo mo akong muli, itayo mo muli ang mga anak mo na nandito, itayo mo ang pundasyon na ikaw ang nagtayo, baguhin mo ang puso po namin, patigasin mo ang loob namin, patnubayan mo ang bawat hakbang namin, kung may sugat pa na hindi maghilom, paghalingin mo po, O Diyos. Kung may mga takot na natitira, palitan mo ng tiwala. Kung may mapagod pa na hindi maalis, palitan mo po ng bagong sigla. Alam ko, O Diyos, na dakila't tapat sa aming mga buhay na hindi matapos sa bagyo ang kwento ko, ang kwento namin, dahil hawak mo ang dulo, lahat ng bagay. Kaya sa'yo po namin isinusuko ang aming mga buhay, O Diyos. Ang aming buhay, ang aming bukas, ang aming pagbangon. Maraming salamat po, O Diyos, na dakila at tapat sa aming mga buhay. Dahil kahit pagbagsak po namin, Ikaw ang aming kataas-taasan na pilit na tumatayo sa amin. May bagong simula pa rin dahil Ikaw ang kasama namin. Sa pangalan mo, O Diyos na dakila at tapat sa aming mga buhay, ito po ang samot panalangin ng aming mga puso. Kindly say, Amen. Louder, Amen. Louder, Amen. Please, louder, Amen, because God is hearing your prayer right now. Kindly louder your Amen, because God is preparing you for a better purpose of your life. Please hear that, oh God. Kindly louder, Amen, Amen, Amen. Kindly louder, wag mong isipin yung katabi mo, wag mong isipin yung kahab mo, wag mong isipin yung katabi kung sino'y makakarinig sa'yo. Kindly louder, Amen. Be proud, can say it, Amen. Because God is preparing you. God is preparing you for a better purpose, for a better life, for a better destination, that you are deserve it. That you are deserved because God is seeing your silent prayer. God is seeing your battles, your challenge na kinakaharap mo. Kindly say, Amen, Amen, Lord, Amen, because we know this very moment, the heavens, the gates of heaven ay binubukas mo.
sa aming mga anak mo. Thank you so much, daughters and son of God. Thank you, God. I acknowledge everything that we have is from above. From a simple thing into biggest thing. Always reminding yourself that path na nilalakaran mo ngayon, na nandito ka sa Elites Empire, is path from above. And your heart right now ay handa na sumalo ng biyaya na galing sa taas. God bless everyone. To God be all the glory. I know you are for me, but sometimes it's hard to believe that you're working things out for me. But I can't see. I'm walking with blindfolds on, but you're more sure than the ground that I stand on. And I know that you won't cave in. So I trust you, even when I can't see the full plan. Everything seems to make no sense. I know that you're in control. I trust you, even when I don't understand. My life is in your hands. I know that you're in control. You make ways out of nowhere. You've been faithful all my days. So I doubt when you say you would never leave me, you would never forsake me. You know my every need before I can say a thing. Your promise is yes and amen, yes and amen. So I trust you, even when I can't see the full plan. Everything seems to make no sense. I know that you're in control. I trust you, even when I don't understand. My life is in your hands. I know that you're in control. And you never let me go. I don't have to worry, don't worry.